Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings. Basahin po natin at minsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga mananampalataya ay nagkahiwa-hiwalay dahil sa pag-uusig na nagsimula nang patayin si Esteban. May nakarating sa Phoenicia, sa Chipre at sa Antioquia. Saan man sila makarating, ipinangangaral nila ang salita, ngunit sa mga Hudyo lamang. Subalit may kasama silang taga-Chipre at taga-Sirene na pagdating sa Antioquia ay nangaral naman sa mga Griego ng mabuting balita tungkol sa Panginoong Hesus. Sumaka nila ang kapangyarihan ng Panginoon at maraming naniwala at nanalig sa Panginoon. Nabalitaan ito ng simbahan sa Jerusalem, kaya't sinugo nila sa Antioquia si Bernabe. Nang dumating siya roon at makita ang pagpapala ng Diyos sa kanila, siya'y nagalak at pinayuhan silang lahat na manatiling tapat sa Panginoon. Mabuting tao si Bernabe, puspos ng Espiritu Santo at matibay ang pananampalataya, kaya marami siyang nadala sa Panginoon. Nagpunta si Bernabe sa Tarso upang hanapin si Saulo at nang kanyang matagpuan ay isinama sa Antioquia. 1 taong singkad silang nanatili roong kasakasama ng simbahan at nagturo sa maraming tao. At doon sa Antioquia, unang tinawag na Kristiyano ang mga alagad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pag-uusig sa mga Kristiyano ay tumulong pa sa pag-unlad ng pananampalataya. Ang mga umalis sa Jerusalem dahil sa pag-uusig ay pumunta sa iba't ibang lugar. Siguro umuwi sila sa kani-kanilang probinsya o doon na sila nagpaghahanap buhay. Pero kung nasaan sila, patuloy silang nagsasalita tungkol kay Jesus. Kaya ang iba ay pumunta sa Phoenicia na nasa kasalukuyang Lebanon. Ang iba naman ay sa isla ng Chipre. Ang iba sa lungsod ng Antioquia sa bansa ng Syria. Sa kanilang pagpapahayag tungkol kay Jesus, sa kapwa Hudyo lang sila pumupunta. Maliban sa mga mananampalataya na taga-Chipre at taga-Sirene. Nung sila ay napapunta sa Antioquia, ang capital city ng Syria, nagsalita din sila sa mga Griego. Ang tinutukoy ng mga Griego dito ay hindi lang yung nagsasalita ng Greek, kundi pati na kundi ang mga hindi Hudyo. Sila ay nabibilang sa mga Gentiles. Marami mga Griego sa Antioquia ang tumatanggap sa magandang balita. Nang dumating ang balitang ito sa mga apostol sa Jerusalem, pinadala nila doon si Barnabas, isang taong puno ng Espiritu at mananampalataya. Siya ay taga-isla ng Chipre, kaya siya rin ay Greek-speaking. Nasaksihan niya ang lakas ng pananampalataya ng mga taga-Antioquia. Natuwa siya at in-encourage niya ang mga taga-roon na manalig sa Diyos at manatiling matatag. Dahil sa dami ng trabaho sa pag-o-organize ng mga tao at sa pagpangangaral, pinuntahan niya si Saulo na noon ay nandoon sa kanila sa Tarsus, sa kabilang Roman province ng Cilicia.
Si Bernabe rin ang nagpakilala kay Saulo sa mga mananampalataya sa Jerusalem nung ito'y nagbagong buhay. Kaya kilala niya at siguro kaibigan niya si Saulo. Silang dalawa ay nagtulungan na itayo at palakasin ang simbahan sa Antioquia. Dito sa lungsod na ito, nauso na tawaging Kristiyano ang mga naniniwala na dumating na ang Kristo at siya ay si Jesus. Naging international na ang paglawak ng pananampalataya. Noon ito ay para lang sa mga Hudyo sa Jerusalem at sa probinsya ng Judea. Ngayon ito ay nakarating na sa karating bansa. Salamat sa pag-uusig. At marami na ring hindi mga Hudyo, mga tinatawag na Griego o Gentile, ang tumanggap ng magandang balita. Dumikit na rin sa grupong ito ng mananampalataya ang pangalang Kristiyano. Ang paglawak ng mga Kristiyano hindi na aayon sa anumang 5-year plan o strategic planning ng mga apostol. Ito'y ayon sa plano ng Diyos. Ang ginawa lang ng mga apostol ay tumagon sa mga pangyayari na madalas ay hindi nila inaasahan. They made themselves available to respond to the work of God. Sa malikhaing pagtugon na ito, sumunod sila sa plano ng Diyos na siyang may hawak sa kasaysayan. Talagang kumikilos ang Diyos sa kasaysayan. At ang kasaysayan natin ay kasaysayan ng kaligtasan. Pati ang pag-uusig at kahirapan ay ginagamit ng Diyos upang ang kaligtasan ay mas lalong lumaganap. Maniwala tayo na kumikilos ang Diyos sa mga pangyayari sa ating buhay. Pati na ang kaguluhan sa politika natin at ang mga digmaan sa mundo, ito rin ay tutungo sa kaligtasan. Hindi natin alam papaano, pero kumikilos din ang Diyos sa mga pangyayari ngayon at siya rin ay nababahala. O Diyos, bigyan mo kami ng malalim na tiwala na nandito ka sa piling namin at kumikilos ka para sa aming kaligtasan. Tulungan mo kaming tumugon sa mga hamon ng panahon na may tiwala sa iyo. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.